Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ang mga masugid nating mga tagapakinig. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na sumusuporta sa ating mga kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Gay Somudyo, Emeline Binolirao, Plain Henry C., Malvin Isguera, at Lourdes Grace Gardy. Marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating mga kwento. Napalibutan kami ni Damaso sa mga tauhan ni Colonel Abra. Wala kaming nagawa kundi itaas ang aming dalawang kamay. Pinasunod kami ng mga tauhan ni Colonel Abra sa likurang bahagi ng sabungan. Doon namin nakita ang iba pa naming mga kasamahan nung aktibo pa ako sa pagiging sundalo. Hanggang sa lumabas itong si Colonel Abra. Kumusta na, Teniente Santiago? Nandito kami ng iyong mga dating kasamahan. Gusto naming tulungan mo kami sa pagsupil ng mga rebelde. Mas matindi pa kay Commander Lawin ang pumalit sa kanya na nagngangalang Commander Usman. Isa siyang mabagsik na nilalang. May nakarating sa akin na balita. Meron daw itong mutya at agimat. Hindi daw ito tinatabla ng bala. Wala akong ibang makitang makakatulong sa amin, kundi ikaw lamang, Teniente Santiago, upang sugpuin ang mga salot na rebuilding iyan. Matagal na kitang hinahanap, Teniente Santiago. Ikaw lang ang makakatapat kay Commander Usman. Alam kong malayo na sa iyong damdamin ang pagbabalik bilang sundalo. Kaya't ang kondisyon ay tutulungan ko kayong dalawa ni Corporal Damaso na mapawalang sala. Ano na, Teniente Santiago? Bihira lamang ang pagkakataong ito. At pag makuha natin si Commander Usman, ay hahatiin natin ang malaking pabuya na nakapatong sa kanyang ulo. 5 milyon ang halaga na nakapatong sa kanyang ulo. Para sa bayan, Teniente Santiago, tulungan mo kami sa misyon na ito. Hindi ako agad nakapagsalita sa mga sinabi sa akin ni Colonel Abra. Subalit namutawi sa aking isipan ang pagtulong sa misyon para sa bayan. Kaya't sinagot ko ang kanyang katanungan kung gusto ko ba silang tulungan. Walang pag-aalinlangan, Colonel Abra. Nais kong tumulong sa inyo para sa bayan. Sana tulungan mo kaming mapawalang sala sa hinaharap naming kasalanan sa batas. Kailan ba natin umpisahan ang misyong ito upang atakihin at hulihin si Commander Usman? Sa lalong madaling panahon, Teniente. Nakahanda na ang inyong mga kasamahan sa Mindanao. Kayo na lamang dalawa ni Corporal Damaso ang hinihintay. Mamayang 8:00 ng gabi, sasakay tayo ng barko papuntang Mindanao. Sige po, Colonel Abra. Ihinda muna namin ang aming mga gamit. Doon na lamang tayo sa pantalan. Magkita-kita mamayang gabi. May isa pa sana akong manok na isabong. Subalit dali-dali kaming umuwi ni Damaso upang iligpit ang aming mga kagamitan. Habang nililigpit ko ang aking mga kagamitan, ay nahagip sa aking paningin ang damit na may nakasulat na mga orasyon. Dali-dali ko itong ipinasok sa aking bag dahil makalimutan ko pa ito. Isa ito sa pinakaimportanteng bagay na kailangan kong dalhin sa aming misyon.
na ang pag-atake sa kuta ni Commander Osman. Dahil hindi ko alam kung gagana pa ba ang mutya ng linta na nakaukit sa aking katawan. Palabas na sana ako galing sa aming bahay upang daanan si Corporal Damaso. Subalit hindi pa man ako nakaabot sa may pintuan ay siya naman pagdating nito. Kaya't kaagad ko itong niyakap. Baka ito na kasi ang huli naming pagsasama. Dahil hindi ko alam ang maaaring mangyayari sa misyong ito. Bago namin tinungo ang sakayan ng taksi papunta sa daungan, ay mariin kong tiningnan ang aming tahanan. Habang ang asawa naman ni Corporal Damaso ay hindi ito magkamayaw sa pag-iyak. Nang mahimasmasan na ito, ay kaagad na naming tinungo ang sakayan papunta sa daungan. Nang marating na namin ang daungan, ay bumungad sa aming paningin ang malaking barko ng hukbong pandagat. Ito pala ang aming sasakyan papuntang Mindanao. Nang makasakay na kami sa barko, ay kaagad itong naglawig. Nang dumating na ang kalaliman ng gabi, ay hindi man lamang ako dinalaw ng antok. Biglang nanumbalik sa aking isipan ang mga bakbakang aking napagdaanan sa Mindanao. Labanan ng mga kapwa Pilipino. Maraming dugong dumanak, maraming namamatay. Nang biglang may kumalabit sa aking balikat. Umaga na pala at malapit ang dumaong ang barko sa Mindanao. Tanaw ko na ang lupang una kong natamasa, ang digmaan, at ang lupang aking inayawan dahil sa hindi ko masikmurang patayan. Habang inaalala ko ang mga pangyayari, ay biglang tumunog ang busina ng barko. Dumaong na pala ito dito sa lugar kung saan una ako nakatungtong, dito sa Mindanao. Nakaparada na pala ang aming sasakyan papunta sa aming kampo. Nauna nang sumakay si Colonel Abra. At habang tinadlas namin ang daan, ay kita ko ang mga kabahayan na sirang-sira, bakas ng digmaan. Inuko pa naman ng mga sundalo ang mga daanan bilang suporta kung sakaling dumaan dito ang mga kalaban. Natanong ko tuloy ang aking sarili kung hanggang kailan ba ang digmaan. Marami pa bang dugong dumanak? Nilingon ko ang aking kaibigan na si Corporal Damaso. Doon ko na lamang napagtanto na kanina pa pala dumaloy ang kanyang mga luha sa mga mata nito. Hindi ako sigurado kung bakit. Dahil kaya ito, naalala niya ang kanyang asawa at anak. O baka naalala nito ang kanyang mga karanasan dito sa Mindanao. Nang biglang huminto ang sasakyan, nang sinilip ko sa unahan, nakita ko ang mga nakahandusang mga sundalo. Bago lang pala inambos ang mga ito. Bigla kong nakagat ang aking labi at dila dahil sa sobrang galit. Sa mga oras na iyon, ay gusto ko nang lusubing mag-isa ang mga kalaban. Sa aking isipan, ay matatapos lamang ito kung matatapos din ang buhay ni Commander Osman. Sigurado akong marami na namang pamilya ang lubhang masaktan dahil sa kamatayan ng mga inambos na mga sundalo. Nang muling umandar ang aming sinakyan, maya-maya ay muli itong huminto. Nasa kampo na pala kami. Ibig sabihin ay malapit lamang ang pinangyayarihang ambos
sa aming kampo. Pagkababa sa aming sinakyan, ay kaagad kong kinausap si Colonel Abra dahil gusto ko nang lusubin ang pinagkukutaan ni Commander Usman. Teniente Santiago, alam ko ang iyong nararamdaman. Pagkatapos nating makapagplano, ay kaagad kayong tutungo sa lugar na pinagkukutaan ni Usman. Ikalma mo lamang ang iyong sarili. Matatapos din ang digmaang ito. Mahuhuli din natin ang salot sa lipunan na si Usman. Tibayan niyo lamang ang inyong mga sarili, Teniente. Tumango na lamang ako at sinunod ang mga sinabi ni Colonel Abra. Alam ko sa aking sarili na baka hindi na kami makabalik na buhay sa aming mga pamilya. Subalit, kailangan namin itong gawin. Nawala man sa aking isipan ang pagbabalik bilang sundalo. Subalit na naig pa rin sa aking isipan ang kapayapaan dito sa Mindanao upang matigil na ang karahasan at labanan ng mga kapwa Pilipino. Nang matapos na ang aming pagpaplano, ay kaagad kong tinipon ang 6 kong mga tauhan. Mga kaibigan, ito na ang ating hinihintay. Hindi ko man maipangako sa inyong lahat na makabalik tayong buhay. Subalit, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ibuwis ko ang aking buhay alang-alang sa inyong lahat. Una akong mamatay bago kayo. Wika ko sa aking mga tauhan. Ang plano namin ay lumakad madaling araw. Nasa 10 kilometro lamang ang layo ng kuta ni Commander Usman galing sa aming kampo. Sakto, magliliwanag ay marating namin ang kanilang pinagtataguan. Bago kami lumakad, ay sinuot ko muna ang damit kung saan may mga nakasulat na mga orasyon. Bakbakan na ito. Alam ko na hindi pa huhuli ng buhay itong si Commander Usman. Nang mag-aalas 2 na ng madaling araw, ay kaagad na kaming lumakad. 10 ng aking mga kasamahan. Habang naglalakad kami sa masukal na daan, ay dama ko ang sobrang kalungkutan at takot. Dahil sa anumang sandali, ay mangyayari na ang bakbakan. Di kalaunan, ay nakakita kami ng mga bakas, ng mga yapak, na alam kong galing ito sa mga kalaban. Ako na mismo ang pumwisto sa unahan nang bigla akong nakarinig ng mga kaluskos galing sa mga damuhan na nakapaligid sa amin. Bigla kong pinadapa ang aking mga tauhan. Alam kong ito'y mga kalaban. Nag-aantay lamang anumang oras upang kami ay ambusin. Mga iilang segundo lamang ang nakalipas. Isang putok ang aking narinig. Nang mapalingon ako sa kinadapaan ni Corporal Damaso, ay nakita ko at nagulat ako nang ito'y duguan. Natamaan pala ito ng unang putok sa kalaban. Kaagad akong gumapang upang malapitan si Corporal Damaso. Napaiyak ako nang makitang hindi na ito humihinga. Patay na ang aking kaibigan. Kaagad akong nawalan ng pinagkakatiwalaang tauhan. Nang dahil sa aking galit, ay bigla akong tumayo at hinarap ang mga kalaban. Tadtad ng tama ang aking katawan. Umuusok lamang at hindi ako tinablan. Gumanti ako ng putok sa mga kalaban. Kitang-kita ko ang pagkabuwal ng mga ito.
Isa-isa ko itong tinamaan. Hanggang sa may isa na naman akong tauhan na tinamaan. Nag-uumapaw ang aking galit. Kaya't mag-isa kong inatake ang pinagtataguan ng mga kalaban. Dahil sa nakita nilang hindi ako tinablan, ay dahan-dahan ito nagsipulasan ng takbo. Alam kong papunta ito sa kuta nila ni Commander Osman. Kaya't sininyasan ko ang mga nalalabi kong mga tauhan. Itinago na lamang muna namin ang mga nasawi naming mga kasamahan, pati na ang katawan ni Corporal Damaso. Sinundan namin ang mga papatakas na mga kalaban hanggang sa bumungan sa amin ang kuta ng mga kalaban. Sobrang dami pala ng aming mga kalaban. Paano namin sila matalo? Subalit buo na ang aking loob. Kailangan kong puksain si Commander Osman. Nang ako'y gumapang upang lapitan pa ang kuta, bigla kong nakita itong si Commander Osman. Pinadapa ko ang aking mga kasamahan. 6 na lamang kaming nalalabi laban sa mahigit 50 kalaban. Nang kami ay makapwesto, ay kaagad kong inasinta ang nakatayong si Commander Osman. Nang ito'y aking pinaputukan, sapul ito sa kanyang dibdib. Subalit, hindi din ito tinablan at ito'y tumingin sa aking kinalalagyan. Kaagad itong suminya sa kanyang mga tauhan upang kami ay paputukan. Matagal nakadapa ang aking mga tauhan nang biglang may tumayo at gumanti ng putok sa mga kalaban. Nakita ko at nagulat ako nang hindi din ito tinablan. Teniente Santiago, hingiin ko ang iyong permiso. Pwede ko bang lapitan ang mga kalaban? Wika nang nakatayong si Sarhinto Sandoval. Bilib ako sa tapang ng taong ito, ni hindi man lamang nakaramdam ng takot. Nang muli na naman itong tinamaan, ni hindi man lamang ininda ang kanyang tama. Sige, Sargento Sandoval. Sabay nating lusubin ang pinagtataguan ng mga kalaban. Kayo namang maiiwan dito. Sa aking sinyas ay kailangan na sabay kayong magpaputok upang hindi kami mapansin ng mga kalaban. Bumugso ang putukan. Kaya't dali-dali kaming tumakbo ni Sarhinto Sandoval papalapit sa mga kubo na pinagtataguan ng mga kalaban. Maraming tinamaan sa pangkat ni na Commander Osman hanggang sa kami ay magkaharap. Commander Osman, bilang na ang iyong oras, kaya't sumuko ka na. Marami kang pinahihirapan. Marami kang kinidnap na mga banyaga upang hingian mo ng malaking halaga. Subalit hindi pa man ako nakatapos magsalita, ay kaagad akong pinutukan. Sa pulang aking tiyan, hindi man ako tinablan, ay dama ko ang hapdi ng tama nang biglang nagsalita itong si Commander Osman. Totoo nga ang sinabi ng aking mga tauhan na may agimat ka, Teniente Santiago. Matunog sa akin ang iyong pangalan mula pa noon, kaya't kilala kita. Sa sunod kong putok ay tiyak na tatablan ka na. Alam ko din ang iyong kapangyarihan na nanggaling sa suot mong may mga nakasulat na mga orasyon. Alam ko din kung paano kontrahin ang iyong agimat. Nang bigla kong narinig ang isang malakas na putok, nararamdaman ko ang hapdi sa aking katawan. Dahan-dahan kong kinapa ang aking tagiliran. Nagulat ako nang biglang may dugong umagos galing sa aking gilid. Tinablan ako. Paano ito nangyari? Narinig ko na lamang ang malakas na pagtawa
ni Commander Osman. Sa susunod kong putok, ay sa ulo ka natatamaan, Teniente Santiago. Nang marinig ko ang sinabi ni Commander Osman, ay kaagad akong tumakbo dun sa may malabong na mga damuhan. Subalit, kaagad niya akong pinaputukan. Sa pool na naman, ang kaliwa kong binti. Paika-ika akong tumatakbo hanggang sa tuluyan na akong makapagtago. Nakita ko rin ang pagtakbo ni Sargento Sandoval papunta malapit sa aking pinagtataguan. Subalit hindi ko napansin na hinabol pala kami ni Commander Osman. Muli akong pinaputukan, punteriya sa aking ulo. Subalit nagulat ako nang biglang tumalon papunta sa akin si Sargento Sandoval. Imbis na ako ang tamaan, ay sinalo niya ang mga bala na dapat tatama sa aking ulo. Napaiyak ako sa ginawang pagsakripisyo sa buhay ni Sargento Sandoval. Subalit muli akong pinaputukan na tumama naman sa aking balikat. Hanggang sa maraming putok akong narinig. Nagtalsikan ang mga dugo sa bawat tama ng bala sa aking katawan. Malapit na akong mawala ng malay nang bigla kong nakita ang pagmumukha ni Commander Osman. Nakatutok sa akin ang kanyang baril. Napaisip ako na baka ito na ang aking katapusan. Kaya't pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Hinihintay na kalabitin nito ang gatilyo ng kanyang baril. Habang nakapikit ako, ay dama ko ang lamig galing sa mahinang patak ng ulan. Hanggang sa ito'y lumakas. Nang ibuklat ko ang aking mga mata, ay nagulat ako nang makitang biglang naghilom ang aking mga sugat. Habang itong si Commander Osman ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Hindi niya inasahang may iba pa akong agimat. Dahan-dahan akong tumayo at itinutok ang aking baril punteriya sa ulo ni Commander Osman. Wala nang magawa itong si Commander Osman, kundi itaas na lamang ang kanyang mga kamay at siya ay sumuko. Siya namang pagdating ni Colonel Abra. Sa wakas, nahuli na rin natin ang pinakawalang awang tao na aking nakilala. Congratulations, Teniente Santiago. Job well done. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa headquarters upang ayusin ang iyong kasalanan sa batas. Nagtagumpay man kami sa aming misyon. Subalit sobrang sakit ng aking damdamin dahil nalagasan kami ng 3 at isa nito ang aking kaibigan na si Corporal Damaso. Nang dumating ang kinabukasan, ay maaga kaming pumunta sa headquarters kasama itong si Colonel Abra. Congratulations, Colonel Abra at Teniente Santiago. Ako mismo ang nagpahanap sa iyo, Teniente. Matagal na kitang kilala. Ito ang masasabi ko sa iyo, Teniente Santiago. Mapapawalang sala ka lamang kung ikaw ay babalik sa pagiging sundalo. At kung babalik ka, ikaw ay magiging kapitana. Ipopromote kita. Pag-isipan mo mabuti iyan. Bibigyan kita hanggang bukas upang makapagdesisyon. Nang gabing iyon, ay hindi ako makatulog sa kakaisip. Mahirap iwanan ang pagiging sabungiro dahil doon ko lamang natamasa at nararamdaman ang katahimikan. Pero para sa bayan, ay babalik ako. Buo na ang aking loob. Babalikan ko ang pagiging sundalo. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Sir Mel.
Hindi ko makakalimutan ang karanasan kong ito doon sa Mindanao. Sa ngayon, ay isa na akong retiradong general. Dito na ako sa Cebu na malagi, kasama ang aking pamilya. Maraming salamat po, Sir Mel, sa pagbigay buhay ng aking kwento.